kilala sila sa paggawa ng mga kahoy. At pati na rin sa kasangkapan na pambahay at ngayon ay garments, Tahian ng mga damit, pangkasuotan at binansagang kapital ng kasuotan sa Pilipinas, ang Taytay Rizal. Isang bayan sa lalawigan ng Rizal, sa paanan ng Antipolo, sa may dakong silangan ng lungsod ng Maynila. Napapaligiran ito ng Cainta sa Hilaga, lungsod ng Pasig sa Kanluran, Angona sa Timog, at Taguig sa Timog Kanluran. Ang bibisitahin nating Fadjir ay Tubong Taytay Rizal. Kaya halika na mga kabisitero. Sabay-sabay na nating bisitahin siya. Ito ang Bisitero. Ako si Richie Alan De Leon, also known as Lahi ni Adan Lof, isang pigeon puncher ng Taytay Rizal, former MPC President, Manila East Pigeon dito sa Rizal. Nag-start ako kalapate since elementary. So, bata pa lang, mahilig na akong mag-alaga ng may mga balahibo like manok, lovebirds, kalapate. Kaya ang first love ko talaga is kalapate kasi na-amaze ako dahil pag pinililipad ko sila, bumabalik sila sa amin. Eh, hindi ko pa alam yung mga racing eh. So, 2004, nag-start ako mag-race. Bali, kay parang Reggie Cruz pa ako nag-start magkarera hanggang ngayon. Magandang umaga, Sir Richie. At morning, salamat po at kami po ay pinagbigyan nyo po para bumisita dito sa inyong loft. Sir Richie, ito pong YouTube channel natin ay para po sa mga newbies. Ang tanong ko lang po ay ano po ba ang pwede nating ibigay para po sa ating mga pigeon fancier na mga nanonood? Ang payo ko sa mga pigeon puncher, lalo na sa mga newbie, syempre mag-start sila, dapat may loft sila kasi number one sa pigeon racing is ang loft. Dahil ang pigeon racing is origin yan sa homing pigeon. So umuwi sila sa loft talaga. So yun lang, number one, loft. Tapos syempre yung good line, and then yung sistema sa pagkakalapate, doon napapasok yung kanya-kanyang sistema sa pangangalapate. Opo. Sir, na-meet ko po kayo nung una doon sa OLR ni RMC. RMC, oh. Opo. Nung nagkakalapati po ba kayo, ano po ba ang experience nyo or yung mga ginagawa nyo sa mga ibon nyo? Basically, ang paggawa sa breeding, common na lang naman yung mag-flashing ka, tapos para linisin mo sila, para preparation para sa pag-breed. Ako kasi more on natural lang ginagamit ko eh. Ano po ba yung mga iba-ibang mga ginagawa nyo sa natural breeding? Natural, like yung mga, kung mapapansin mo sa account ko, madalas akong magpakain ng malunggay, pechay, pustasa. May nakita po ako sa inyo, isda Isda, joke lang yung isa. Ang totoo doon yung mga greeny, ay mga mustasa, pechay. Talagang masustansya para sa ibon, ano? Tapos nagbibigay rin ako ng sibuyas, bawang. Minsan nga kinakatsawan ako eh, parang kulang na lang, iluto ko yung mga kalapati ko kasi kompleto na Kasi sa natural talaga, no? Oo, yun lang ako saan. Pero ang totoo po talaga, parang malaki pong tulong din sa mga ibon yung ganun eh, natural eh. Natural, oo. Kasi napansin ko, malakas yung kalapate pag natural. Lalo na yung mga breeder ko, pakakawalan ko. Apo. Mas nakukuha nila yung gusto nilang tukain para ihatid sa mga ano nila. Bisa po kayo makamukha ng supply no, bumibili pa kayo? Ay, mga natural. Kay Andresong, ayan, dyan ako makuha. Pero pag halimbawa, nabanggit ko na rin to sa isang interview. Nung nag-training ako sa Hala-Hala, napansin ko, may mga ano doon, shell. Yun, kinukuha ko yun. Okay. Tapos dinidikdik ko na lang. Yun ang bibigay ko sa mga para calcium. Tipid kayo? Oo, mas tipid. Marami namang way para makatipid sa sa supplement ng kalapate. Yung eggshell. Apo. Iniipon ko yun, tapos bibilad ko, tapos didikdikin ko. Okay. Mga Pwede calcium pala yung din. gano'n. Pwede yun, kung talagang gusto mo makatipid sa mga supplement. Paano kayo mamili ng mga ibon? Ayan, magandang tanong yan. Kasi usually, ang hinahanap ng mga puncher is yung yung finisher, yung winner. Sa akin, kung bibili kayo at pupunta kayo sa isang puncher na maganda, na magaling, sila ang pagpiliin mo para sa iyo. Halimbawa, ako bibili. Ikaw na bahala.
ibigay mo sa akin kung ano yung maganda para sa akin. Kasi syempre, siya yung mahihiya na ibigyan ka alam mo, mas proven din, alam nila. Kasi kung kasi ikaw yung mamili, kasi pwedeng mapili mo, hindi maganda. Kung ano yung anak. Kasi minsan nadadaya tayo sa hipo eh. Oo. Wala sa hipo eh, yun ang medyo... So, hindi kayo naniniwala sa mga ganon? Hindi naman sa hindi naniniwala. Base lang sa experience ko, Apo. iba't iba kasi ang ang katawan ng kalapati. Oo. Wala naman sa maganda yung katawan nito. Pero number one, yung form talaga ng katawan. Pero lumalabas na lang yan pag yung during race na. Yeah. Bawa, 1, 2, 3 hanggang 6. Mapapansin mo ng ibon, nagta-transform na sila dun sa katawan na gusto nilang ilipad. Diba? Alam nila lilipad sila sa ano. Para sa akin lang yun. Apo. Gumaganda yung katawan nila. Doon sila nag-build nung siguro base na rin sa tinutukan nila kasi ako araw-araw nagtitrain talaga ako eh. Siguro doon nila nalalaman na talagang ilalaban sila pag mga Sunday, every Sunday. Yun lang. So yung pala ganun po pala yung mga diskarte nyo. Sir, sa karera naman po, paano nyo po ginagawa yung let's say pagka naglaro na po tayo from training to race o siguro hanggang duluhan, paano nyo po ginagawa or didiskartehan para sa ibon nyo? Para siyempre, sa tingin nyo, ito ang the best para manalo tayo. Number one, ang kalapati kasi tinatawag natin atleta sa Himpapawid eh. Apo. So ang gagawin ko dyan, ito training ko sila. Yun lang naman ang parang pinaka-conditioning para sa akin is idalin ko sila sa malayo para pauwiin dito. At least, dun sila nakapag-exercise. So araw-araw gagawin ko yun. Tapos sa supplement naman, yun nga, yung mga natural lang, hindi ako masyadong magamot eh. Hindi ako masyadong magamot sa ano. Supplement, mga siguro mga minor, mga B-complex. Talagang more on natural lang. May mga like B-complex, Brewer's Kiss, probiotic. Ayan ang ano ko. Ang number one kasi sa yung recovery. So, kailangan ma-recover ko siya after ng training or ng race. Mas mabilis maka-recover yung mga ganun. Pag na-recover ko siya, ang sign ko ng recover ang ibon, pag nagpaligo ako ng Monday. Pag naligo sila, ibig sabihin, yun ang sign ko na condition pa sila. Okay. Kasi pag hindi maliligo yan, naka-steady lang sila sa Kaya perch pala nila. minsan napapansin ko may ibong ganun talaga, no? Oo, mapapansin mo sa loft, pagdating ng ibon, halimbawa sa karera, kinabukasan or bago mag-loading, ayun na number one ginagawa ko, Monday and Friday. Maglalagay na ako ng bat tub. Wala na kayo nilalagay na any Dun sa thing tubig? Wala, tubig lang. Plain water lang. Plain water lang, tapos dun sila maliligo. Apo. Makikita mo doon, naliligo sila. Pag may umulan ng isa, hindi naman 100% naliligo silang lahat eh. Siguro sa 20, hindi maliligo, 5. Apo. O yun ang minomonitor ko. Ililista ko na lang siya, saka ako na lang, sa following day, saka ako na lang siya, kung ganun ulit yung condition niya. Sir, bloodline sir, ano po mga bloodline nyo dito sa loft nyo? 80% dito is Jostoni. Jostoni. Tapos meron din ako kang Stichelbaut para may gayap. Apo. Jostoni rin kay paring Garbichua. Saka mga line ni Sir Anson Ong. Ayan, yan ang medyo mga line ko. Ayun lang. Ano naman po yung mga bloodline nyo na laging tumitira sa inyo na consistent? Consistent ko is Jostoni. Jostoni talaga? Oo, Jostoni. Ang Jostoni, siya ang nanalo sa akin ng 4 consecutive years sa One Love Race. Wow. Kasi base na rin sa pag-research ko ang Jostoni kasi umuwi siya, wala siyang siguro ngayon na-improve ko na kasi nagkaka-speed sila ngayon. Ano yan, puro o kinocross nyo rin? Nakakross sila. Katulad nung kinross ko siya kay Ninong Anson, nakuha ko kay Robert Chang, pinag-cross ko sila. Yun yung bloodline ko na marami dito. Apo. Puro na winner sila ng One Love Race. At from 2011, 12, 13, 14, 4 na sunod, isang line lang. Sabihin, parang Grand Slam yun, sir. Oo, medyo nakakatuwa talaga. Mahirap gawin yung ganun Oo, kasi in-expect ko na pag unang panalo pa lang, di ba sa overall lang, hirap gawin yun. Apo. Parang manalo ka ulit sa susunod. Ito, 4 na sunod, pasok ako sa top 10.
Ibig sabihin talagang mahusay kayo, sir. Hindi ko, sa one loft yun hindi pa rin sa club race. Apo. So ibig sabihin doon, laban-laban ng lahat ng puncher. Pero tingin ko, One sir, day. parang pareho lang eh. Kasi kung titingnan natin, doon sa one loft, iba-ibang ibon din at ang mga sinasalin nila doon, pinakamahusay na ibon nila. Yung pinaka-best nila kasi yun ang ilalaban nila dahil nga magkaka... Opo, at isa kayo sa nananalo doon, ibig sabihin, mahusay yung ibon. Ibon. Opo. Siguro, nung unang, na-chechempo lang din siguro talaga sa yung pagbibreed. Opo. Kasi minsan timing din eh. Opo. Hindi naman porket, nanalo ako dun sa yung overall ko ng 2011, si Yoko 1, may kapatid naman na kasama sa entry yun eh. Apo. So, sa anim, kasi ganun ang isang sistema ko. Apo. Magkakapatid, anim ilalaro ko. So kasi hindi mo naman alam kung sino mananalo dun sa magkakapatid eh. Apo, siyempre. Kaya katulad nun, si Yoko 1, siya panganay, yung mga bunso niyang kapatid, hindi nanalo, nawala. Sir, ganito. Di ba pag nagpapanak tayo ng mga ibon, let's say first clutch, second clutch, third, doon sa magkakasunod na yon, ano po yung normally na tumitira? Yung first, second, or third? Or hindi nyo na po na ano? Hindi, iba-iba eh. Minsan may first, minsan may second, minsan may third eh. Okay. Ibig sabihin hindi pala... Hindi, wala. Yun nga sinasabi ko na talaga napakaiwaga eh. Kasi nagtataka ako, yung una, alam mo, nireplay ko to. Pero may mga kapatid pa rin siya nawawala eh. So, dun na, kaya nga ang ginagawa ko, yung sa tatlo talaga, either nasa first, second, or third, yung talagang titira. Sir, pwede niyo po ba kaming pasyal sa loft nyo? Sure. Tara, mga kabisitero, tuloy tayo sa loft ko. Bali, ito si Day Tripper. Overall champion siya ng MMFC 2019. So, ang history nito, hindi ko siya panlaban talaga sa MMFC kasi nakabanded siya ng RRPC Young Bird. Ililista ko kung sino yung mga consistent na mabilis, kung sino yung nasa gitna lang. Siya yung nakita ko nasa gitna lang. Nung tinignan ko yung history yung sire and dam niya, ang sire nito is overall champion ng RMC 2015. Tapos yung namang dam niya, overall champion ng RMC 2014 naman. So yung eto bali anak to ng pares overall champion. Tapos ngayon siya nag-overall champion ngayon. Kaya doon pumapasok yung kung ano yung puno, siya rin yung nagiging bunga. Bali ito naman si Rosewood. Overall champion din siya ng RMC OLR. Ang dam nito si Haina. Ayun, nakalimutan kong bagitin. Meron pala ako isang bloodline dito na galing kay Marlon Lim. Siya yung presidente ngayon ng MPC. Si Marlon Lim is a good friend of mine. Kumbaga, siya yung nagbigay sa akin ng pula na imported galing sa kanya. So ito, ang sire niya si Mr. Popo. Si Mr. Popo, overall champion ng PFC 2013. Super set winner, Tacloban Daybird, 6 overall. Tapos yung dam nito, si Haina, complete clacking up to Tacloban. Ganun din, kung ano yung sistema ni Day Tripper, umuwi ng Sunday, after 3 days, kinarga ko ng MacArthur, umuwi rin yung nanay nito. Bali, ito yung breeding loft ko. Original nito, kubo siya. Ang bubong niya, yung anahaw. So ito, pinili ko itong pinaka-wall niya is kapis. Kung mapapansin nyo, pag yung sikat ng araw, pag nag-reflect dito, mas masarap sa mata. Para sa akin, napaka-natural nito dito sa mga breeders ko. Pangalawa, kasi nga, since ang business ko sa mga woodworks, all wood talaga yung ginamit ko rito sa loft na ito. Sa mga nais magpagawa ng mga pigeon accessories, breeding cell, widow hood, perches, box perch, lahat, basta all kind of woodworks. Meron tayo niyan. Ang ano ko talaga sa construction, mga pinto, door and jamb. Bali, kontakin nyo na lang ako dito sa ilalim na to. Meron ako Sun and Smart and Landline.
po si Richie Alan De Leon, member ng MMFC, RRPC. Salamat, bisitero. Ang napanood nyo ay pang 19 episode. Shoutout nga pala, kina Kevin Chris Ancheta, Romeo Castro, from New York Team Trek, Roy, OG, Willie, Ryan, Jimmy, and June, Federico Lacer, Claire Ablan, Mauro Loft, Arnold Jansen Ursua from Pangasinan, CM Loft TV, Minty Z, Clarence Brosas, Joron Sustal, Team Cavite City, Yasikeyi Loft, Paul Jason Ambrosio from Iba, Zambales, Baron Ski, Edgar Loft TV, Kyrie Pigeon TV, Piping Arup. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!